Kakascroll ko sa FB kung ano-anong pagkain ang nakikita ko. Pero sa lahat ng nakita ko, itong laing yung nagustuhan ko. Kaya naman, itatry ko din siyang lutuin at sana masarap ang kalabasan. Madali lang pala siyang lutuin at saka konti lang yung kailangan mong ingredients. So, inuna ko munang himayin yung mga dahon kasi ang lalaki. Tapos ito, liempong baboy ang gagamitin ko. Dahil masarap din yung may konting taba, diba? Isusunod ko na rin hiwain itong mga bawang. Mga ilang piraso lang naman dyan yung ginamit ko tapos hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Isusunod ko na rin balatan itong luya. Ihuhuli ko na lang itong sibuyas kasi masakit sa mata. Tapos hihiwain ko lang din yan ng maliliit pero kalahati lang yung gagamitin ko. So ayan na. Tapos itong sibuyas, hihiwain ko lang ng parang slice. Hindi na kailangan pinuhin katulad nung bawang at saka noong luya. Syempre lalagyan din natin yan ng sili pang paanghang. Mas manghang, mas masarap. So ayan, umpisahan na nating magluto. Pinainit ko lang ng konti itong kasirola tapos nilagay ko na rin itong mga baboy. Hindi ko pa muna yan lalagyan ng mantika, hahayaan ko munang lumabas yung kanyang katas. At dahil wala siyang masyadong mantika, nagdagdag na lang ako ng olive oil tapos hinalo-halo ko. Nang mag golden brown na tong baboy, nilagay ko na rin yung bawang. Gisa-gisa lang ng konti hanggang sa mag-aroma siya tapos ilalagay ko na rin yung sibuyas. Pagka medyo naluto na yung sibuyas, ilalagay ko na rin itong luya. Naku mga Bex, habang hinahalo ko to, ang bango-bango niya. Dito pa lang sa paghahalo ko, parang nagugutom na agad ako, Diyos. Ayan, tapos ilalagay ko na rin yung alamang. Isang kutsara lang yung ginamit ko since konti na lang yung natirang alamang ko. Barrio Fiesta nga pala yung ginamit ko dyan, yung maanghang. At dahil wala akong hipon, nor cubes na lang yung ginamit ko. Haluin lang na maigi hanggang sa mag-well combined na sila. Tapos nilagyan ko na lang ng konting tubig yung bote ng alamang. Saka ko siya hinalo. Tapos pwede na nating ilagay yung ating coconut milk. Coconut milk muna yung gagamitin ko, isang lata. Tapos hahaluin lang sa katatakpan. Maya-maya pag kumulo na, pwede nang ilagay yung mga dahon. Hinugasan ko na rin yan ng maigi para naman siguradong malinis. Tapos ididiin-diin lang natin yan. Maya-maya pwede nang takpan. Pagkakulo, i-check lang natin ulit. Sa tingin ko parang kulang yung aking sabaw o yung gata. Kaya naman magdadagdag ako ng isa pang lata ng coconut milk. Pagkalagay, takpan lang natin at hintayin kumulo. And then dito, pwede na natin siyang haluin ng maigi. Para naman siguradong lahat sila maluluto, lahat ng dahon. Tapos pwede nang timplahan dito, lalagyan ko na yan ng asin at saka ng pamintang durog. Dadagdagan ko na rin ng patis, pampalasa din yan, pampasarap. Haluin lang ng maigi, tapos tatakpan na. Hintayin lang nating maluto ng maigi itong ating mga dahon. So ito, ilalagay ko na yung aking coconut cream para naman mas creamy yung ating laing. Hayaan lang natin siyang kumulo para naman magmantika siya. Tapos ilalagay ko na rin dito yung mga sili para naman kumapit na yung anghang. Ayan na mga Bex, maya-maya lang luto na yan. Titikman lang natin kung tama na yung lasa. Medyo natabangan ako kaya naman nagdagdag ako ng asin pero depende yan sa panlasa ninyo. Sana nagustuhan ninyo ang aking recipe for today. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like, comment at share. Yun lang mga Bex, salamat sa panonood. Kain na tayo. Thank you. Bye!